Tahimik at tila walang buhay ang bahay ng mga Salcedo pagpasok ni Barbara. Hindi siya sanay dahil ngayon lang nangyari na hindi siya sinalubong ng mama niya pagka-uwi galing trabaho. Nag-iisa siyang anak kaya sobrang close ng pamilya nila. Galing siya sa paggawaan ng tela nila dahil doon siya nagtatrabaho bilang manager. Kasalukuyang ang kanyang ama ang namamahala doon, habang ang kanyang ina ay nasa bahay lang at siyang nag-aasikaso sa kanilang mag-ama. Ma, pa, may problema ho ba? Hindi na nakatiis niyang itanong. Tila may pinag-uusapan ng mga magulang niya na hindi niya pwedeng marinig at nakikita ni Barbara ang pagkabahala sa mukha ng mga ito. No, Barbara, okay lang kami ng papa mo. May pinag-uusapan lang kaming importanteng bagay. Ang ina niya ang sumagot. Ganun po ba ka-importante na hindi ko pwedeng malaman yan? Napipila ng mga magulang niya pero agad ding umiling. Huwag mo nang alalahanin, iha. Kaunting problema lamang ito at kaya nang ayusin ng papa mo. Di ba, Anton? Oo naman, iha. Hindi mo na kailangan malaman dahil maayos na naman. Sagot naman ng papa niya. Nakibit-balikat si Barbara at hindi na nagpumilit kahit ang totoo ay hindi siya kumbinsido sa sagot ng ama. Lalo na at may nakita siyang lungkot sa mga mata nito. Nang gabing yon ay hindi siya nakatulog kakaisip kung ano ang problema ng mama at papa niya. She can feel it. She knew that there's something wrong. Lalo na at hindi ito ang unang beses na narinig niya ang mga itong nag-uusap ng ganoon. Humihinto lamang ang mga ito sa tuwing nakikita siya. Napo-frustrate tuloy si Barbara. All her life, her parents sheltered her so much. Siguro ay nag-iisa lang siyang anak kaya ganoon ang mga magulang niya. Sa dami ng iniisip niya ay inumaga na siyang nakatulog at na-late siya kinabukasan sa trabaho. 8:30 ng umaga ay nagmamadali siyang makarating sa pabrika na pagmamayari ng pamilya. Hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman nang malapit na siya sa kanyang opisina. Magkalapit lang ang office ng papa niya at sa kanya, kaya nakita niya agad ito na may kausap. Napakunot ng kanyang noo, nang halos magmakaawa na ang papa niya sa taong yun. Nagmamadali niyang nilapitan ng ama na nabigla nang makita siya. Papa, ano pong nangyayari? Sino po siya? Sunod-sunod niyang tanong. Oh, she's your unika iha, Anton, ha? Baling ng matanda kay Barbara. Iha, hindi mo ba alam na may malaking pagkakautang ang ama mo sa akin? 2 taon na yun at sapat na binigay kong palugit. This factory will be mine at any moment soon. May kontrata siyang pinirmahan na ang factory na ito ang collateral kapag hindi siya nakabayad. Anang matanda na nagpawindang kay Barbara. Paano nangyari yun? Magkano ho ba ang utang ng papa ko? 5 milyon, iha. Kaya mo bang bayaran yun? Nakataas ang kilay nitong sagot. 5 milyon? Saan kamay ng Diyos niya pupulutin ng ganoon kalaking halaga? Ni hindi umabot ng 1 milyon ang ipon niya sa bangko. Baka pwede ho natin pag-usapan muna, sir. Maghahanap ho kami ng paraan. Please? Pagmamakaawa niya. Okay, mabait naman ako. Sige, 1 buwan, iha. Yan na lang ang kaya kong ibigay. Kapag hindi kayo nakapagbayad ay magiging akin ang factory na to. Tumango lamang si Barbara sa matanda. Kahit nakaalis na ito ay nanlulumo pa rin si Barbara. Hindi niya akalain na ganito kalaki ang problema ng kanyang pamilya. At ang pinakamasakit ay ang 5 milyong utang na iyon ay ginamit ng ama para magamot sa ibang bansa ang mama niya 2 taon nang lumipas. Nagtanong siya dati kung saan ito kinuha ang pera, pero ang sabi lang nito ay huwag siya mag-alala at ito nang bahala sa lahat. Ngayon lang niya napagtanto na nangutang ito ng malaking halaga sa isang incheck na si Mr. Chin. Papa. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Akala ko ay okay ng lahat pero dinispal ko ni Leo ang pera. Umiiyak na ito sa pagkakataong yun kaya sobrang naaawa siya sa ama. Nagpuyos ang galit ni Barbara kay Leo. Sinasabi na nga ba niya at hindi ito mapagkakatiwalaan. Kaya pala hindi na ito makontak. Si Leo ang business partner ng papa niya at naging kaibigan din. Nasasaktan din siyang isipin na siya ang anak at sa mismong factory siya nagtatrabaho pero wala siyang alam sa lahat. Ayaw talaga siyang mahirapan ng papa niya kaya naglihim to sa kanya. Gagawa natin ng paraan, Papa. Tahan na po kayo. Hindi pwedeng mawala ang factory, Barbara. Ito lang ang tanging may ipapamana namin sa'yo ng mama mo. Pa,
Huwag mo kong isipin, please. Kaya kong sarili ko. At isa pa, malakas pa kayo ni Mama. May isa pang paraan anak para masalba ang factory. Pero natatakot ako. Ayokong idamay ka sa problemang to. Sambit nito kapag kuwan. Napatigil si Barbara bigla at kinabahan kahit wala pa naman siyang idea sa sinasabi ng papa niya. Sabihin mo sa akin, Papa. Tutulong ako hanggat kaya ko. Matatag niyang bigkas. Umiling ito habang umiiyak kaya hinawakan niya ito sa braso. Sige na po, Papa. Pakiusap niya. Sa isip ni Barbara ay kahit ano pa yon ay gagawin niya alang-alang sa factory. Dahil hindi lang naman sila ang kawawa kapag nawala ito sa kanila. Pati na rin ang mga empleyado na doon na umaasa. Si Governor Lucas, anak. Nag-alok siya ng malaking halaga kapalit ng pagpapakasal mo sa kanya. Tahasang sabi nito na may lungkot sa muka. Kulang ang salitang nagimbal siya. Kasal? Ni hindi niya nakakausap kahit minsan ng batang gobernador. Bakit naman niya gagawin yun, Papa? Naguguluhan niyang tanong. Nanghingi ako ng tulong sa kanya, Barbara. Pero ikaw ang gusto niyang kapalit. Hindi ko alam kung bakit. At ayoko rin naman talaga, anak. Kaya hindi ko na naisip yun. Pero ngayon ginigipit na ako ni Mr. Chin. Pero hindi kita pipilitin, anak ko. Mahalaga sa amin ng mama mo ang kasiyahan mo. Napapikit si Barbara nang mariin bago sumagot. Gagawin ko po, Papa. Ako naman ngayon na magsasalba sa inyo. At huwag kayong mag-alala dahil magiging okay lang po ako. Ang totoo ay hindi sigurado si Barbara sa kanyang pasya. Ni hindi niya naranasan mag-boyfriend. Tapos ngayon ay ikakasal siya bigla. Governor Lucas de Asis. Sinong hindi nakakakilala dito? Ito ang pinakabatang gobernador ng Aurora at pinakasikat kahit hindi naman ito celebrity. Why? The young governor is oozing with sex appeal. Matangkad, gwapo at mayaman. Isa sa pinakamayamang angkan sa kanilang lalawigan. Hindi din may pagkakailang nagkaroon siya ng crush sa binata noong teenager pa lamang siya. But other than that, wala talaga siyang naaalalang nakausap niya ito. Pero bakit gusto siya nitong pakasalan? Yun ang tanong na hindi maalis sa isip ni Barbara. Samantala, mula sa binabasang papel sa mesa ay nag-angat ng tingin si Lucas. Nasa opisina siya at may trabahong tinatapos. Saktong bumukas ang pinto at iniluwan niyo ng kanyang sekretarya. Gov, may naghahanap po sa inyo sa labas, lalaki po. Send him in. Naikli niyang tugon. Umalis ang kanyang sekretarya at inayos niya ang papel at inilagay sa folder. Walang ideya si Lucas kung sino ang nasa labas, kaya naghintay na lang siya na may magbukas ng pinto. Maya-maya ay bibisitahin pa niya ang mga constituents sa probinsya ng Aurora para sa bagong project na inaprubahan niya. He's currently the governor of Aurora Province, kaya kailangan niyang gampanan ang nilayan niyang plataporma. At the age of 32 ay binata pa si Lucas kaya marami ang katunggali niya sa politika ang hindi ayon sa kanyang pag-upo bilang gobernador. But because of the family dynasty ay walang nagawa ang mga ito upang mapigilan yon. Mula pa sa ninuno niya ay ang mga De Asis na talaga ang leader sa probinsyang ito. At hindi pa yun napuputol hanggang ngayon. He has a blood of a politician. Naputol ang pag-iisip ni Lucas nang pumasok ang isang matandang lalaki. Kilala niya ito dati pa, dahil isa ang negosyo nito sa sikat na patahian ng tela sa Aurora. Napaayos siya ng upo nang makitang hindi ito nag-iisa. Dahil kasama nito ang anak na babae. Good morning, Governor de Asis. Anang matanda, samantalang ang babae sa likod nito ay tila nahihiya. Good morning, Mr. Salcedo. Have a seat. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Formal niyang tanong. 2 buwan nang nakakaraan ay nag-usap na sila ni Mr. Salcedo. Gusto nitong isangla sa kanya ang tailoring business nito. Sa matanda din niya nalaman na nagkaproblema nga ang negosyong bumubuhay sa pamilya nito. Pumapayag na ako sa alok mo, Governor de Asis. Diretsahang saad ng matanda, ni hindi niya ito nag-abalang umupo man lang. Sigurado ho ba kayo? Paninigurado niya habang ang mata ay sa babaeng nasa likuran nito nakatingin. Sigurado na ako. Singit ng babae. Pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Basta tulungan mo lang ang pamilya ko. Dugtong pa nito. Naghahalo ang malumanay at ang matapang nitong boses.
Tulad ng sinabi ni Lucas kanina ay nag-usap na sila ni Mr. Salcedo. Ang akala nga niya ay hindi ito sang-ayon sa gusto niya, kaya nagulat siya sa pagpayag nito ngayon. Gusto ng Ginoo na tulungan ni Lucas ang negosyo nito at isalba yon gamit ang pera niya. At dahil isa din siyang negosyante ay humingi siya ng kapalit. At yun nga ay ang ipakasal ang nag-iisang anak nito sa kanya. Ito ang nakita niyang paraan upang tigilan na siya ng mga kalaban sa politika na hindi nababagay sa kanyang posisyon dahil nga mas nararapat daw kung pamilyadong tao ang uupo. Alright, consider your problem solved. Sa lalong madaling panahon ay magpapakasal tayo agad. Anya sa dalaga. Sige. Pero paano mo ipapaliwanag sa buong Aurora na bigla ka nilang ikinasal? My personal life has been so private to anyone. Unti-unti ay malalaman lang nila na may asawa na akong tao. Hindi na yun magiging problema kung sakali. Pwede ko bang malaman kung bakit ka naghahanap ng asawa? Mahina ngunit determinadong tanong ng babae. Sabihin na lang natin na malaking impact nito sa karir ko sa larangan ng politika. They wanted a leader to be a family man. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayang gampanan ng tungkulin ko kahit wala akong asawa. Gusto ko lang matigil ng mga tao tungkol sa usaping to. Ang ibang rason kung bakit ay hindi mo na kailangan malaman. Rest assured that I'm harmless kaya wala kang dapat na ikatakot. Mahabang paliwanag ni Lucas. Agad naman itong tumango at mukhang kontento na sa sagot niya. Hindi mapigilang titigan ni Lucas ang babae. Mula sa mahaba nitong buhok, makinis at maputing balat, maliit na labi at matangos na ilong. Maganda din ang kilay at mata nito. Wala yatang hindi maganda sa babaeng to. Ang hiling ko lang sana ay alagaan mo ang anak ko, Governor De Asis. Sambit ni Mr. Salcedo kapag kuwan. Makakaasa kayo sa bagay na yan, Mr. Salcedo. Salamat, Gov. Nang makaalis ang mag-ama ay tinawagan agad ni Lucas ang maaaring makakatulong sa kanya upang mapadali ang proseso ng kasal. Mga 2 linggo siguro ang gugugulin upang maisaayos ang mga dokumentong kakailanganin. Samantala, tulala si Barbara sa loob ng kanyang kwarto. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na sa isang iglap ay ikakasal na siya. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na ganito ang magiging kapalaran niya. Ngunit dahil sa pamilya ay handa siyang isugal kahit sariling kaligayahan. Pipilitin na lang niyang maging maayos ang pakikitungo sa magiging asawa niya. Kahit ngayon pa lang ay mahihirapan siyang gawin ang bagay na yon dahil nakakailang ang klase ng tingin nito. Noon naman may kumatok sa pinto at iniluwa ang kanyang ina na may nag-aalalang tingin. Barbara anak. Ma, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Hindi mo naman kailangan gawin to anak. Pwede naman siguro tayong gumawa ng ibang paraan. Naluluhang sambit ng kanyang ina. Ma, wala na tayong oras at desidido na ho ako. Wag po kayong mag-alala ni Papa dahil kaya ko na ang sarili ko. Ma, hayaan niyo na po akong tulungan kayo. Malumanin niyang sambit sa ina. Wala na itong nagawa kundi tumango. Basta kapag may problema, ipangako mong tatawag ka agad. Please, Barbara, alang-alang sa ikakapanatag ng loob ko. Ipangako mo anak. Pangako ma, tatawag ho ako. Huwag na po kayong umiyak. Siya na ang nagkusang magpahid sa pisngi ng ina at niyakap ito ng mahigpit. Ayaw niyang ipakitang nahihirapan din siya, kaya sinarili ni Barbara ang nararamdaman. Hiling na lang niya ay sana maging maayos din ang lahat. Hindi naman siguro masamang tao si Governor Lucas De Asis. Pipilitan niyang pakisamahan ito ng maayos upang maging matiwasay ang hindi normal na buhay nila. Mabilis na lumipas ang 2 linggo at maayos na ang lahat. Sa katunayan ay nasa harap na sila ng judge na magkakasal sa kanila sa munisipyo ng Aurora. Hanggat maaari ay ilan lang ang nakakaalam ng kasal nila at pribado pa yon. Smile Barbara, para kang bibitayin sa itsura mo. Bulong ni Lucas sa gilid niya. Parang ganun na rin yun. Mahining niyang sagot kaya't alam niyang hindi nito narinig. Nang magsimulang magsalita ang judge, ay alam ni Barbara na ito na talaga at wala na siyang kawala pa. We're here today to witness the union of Lucas De Asis and Barbara Salcedo in marriage. Today you begin a new life together, founded in love, laughter, honesty, respect, and friendship.
The promise you make to each other today should not be taken lightly. A marriage is more than a ceremony. It is a lasting and lifelong commitment. Anang judge. Love and laughter? Meron ba sila nun? Naisip ni Barbara habang nakikinig sa judge. Tila wala siya sa sarili habang dinadaos ang kasal dahil halos tango at kaunting ngiti lamang ang kanyang nagagawa. Sobrang bilis lang ng mga pangyayari at nakita na lang niya ang sarili na asawa na ni Governor Lucas de Assis. I will kiss my wife now. Can I? Mahina pa nitong bulong nang sabihin ng judge na pwede na siyang halikan. Tumango lang si Barbara at hinintay na dumapo ang labi nito sa labi niya. Ngunit hindi yun nangyari dahil imbes na sa labi ay sa pisngi naglanding ang halik nito. Ganoon kadali, isa na siyang ganap na de Assis at asawa na siya ng gobernador ng Aurora. Barbara just only prayed that she would not regret her decision in the long run. Kinagabihan ay sa bahay na siya ng asawa umuwi. Hindi pa din siya sanay na may asawa, ngunit kailangan na niyang masanay ngayon. Nandito na lahat ng gamit mo, hinatid kanina ni Papa. Tukoy ni Lucas sa papa ni Barbara. Nakakamangha na parang normal sa lalaki na tawagin Papa ang ama niya, samantalang siya ay hindi pa nakikita ang pamilya nito. Hindi ba alam ng pamilya mo na nag-asawa ka na, Lucas? Naisip niyang itanong. My grandfather is not here in the country yet, pero sasabihin ko rin naman kapag nakauwi na siya. Ang mga magulang mo? Hindi ba nakarating sa'yo na wala na ako mga magulang? They're gone since I was 5. Umiling si Barbara at bahagyang nahiya. Wala talaga siyang alam dahil ang alam lang niya ay mayaman at makapangyarihan ng mga de Assis sa Aurora. Ngayon alam mo na, sabi lang nito. Pumasok ang lalaki sa ikalawang pinto kaya naiwan siya sa living room ng bahay. Malaki at maaliwalas yun at halatang bagong pintura. Siguro kung normal ang pagiging mag-asawa nila ay sobrang saya niya sa bahay na para sa kanila. Ngunit ngayon ay naghahalong lungkot at saya ang nararamdaman niya. Masaya dahil natapos na ang problema sa hanap buhay ng pamilya niya. At malungkot dahil ang kapalit naman nun ay ang pagpapakasal niya ng walang pagmamahal na involved. Ilang sandali pa ay lumabas ulit si Lucas. Pwede mo nang ipasok lahat ng gamit mo. May malaking closet doon at kasya lahat ng damit na yan. Ani Lucas sa kanya. Napakunot ang noon ni Barbara dahil hindi niya nakuha ang sinabi nito. Diyan ako matutulog? Nauutal niya ang tanong. Yes, is there a problem about that? Magtatabi tayo? Sigurado ka? Nagsalubong ang kilay ni Lucas bago sumagot. As far as I remember, you are now my wife, and the wife should sleep beside her husband, hindi ba? Hindi naman tayo yung typical na mag-asawa, Lucas. Right, but still our marriage is legal, so there's no difference. Asawa kita at sa tabi kita matutulog. Pinal nitong sabi. Tinalikuran siya ni Lucas at bumalik ito sa kwarto. Wala na siyang nagawa kundi sumunod kahit pa may kaba siyang nararamdaman. Unang beses niyang matutulog na may katabi at lalaki pa. Pero asawa mo yan, Barbara. Hiyaw naman ang isip niya. Pwede mong ipagpabukas ang pag-aayos or pwede mong iutos yan sa katulong bukas. Bigla nitong sambit sa likuran niya, kaya nanigas si Barbara. Hindi niya namalayang nasa likuran na pala niya si Lucas. Hindi, ako na lang mag-aayos. Kaya ko na to. Suit yourself. Kahit windang ay pinilit ni Barbara ang sarili na mag-ayos ng mga damit sa closet. Magkatabi pa sa damit ni Lucas kaya bahagya siyang naasiwa. May asawa na nga talaga siya dahil hindi na lang damit niya ang makikita sa closet ngayon. If you want to take a bath, you can use the bathroom here. Doon ako sa guest room maliligo. Narinig niyang sabit ni Lucas kaya tumango na lamang siya. Sige, salamat. Ramdam ni Barbara ang paglabas nito sa kwarto at doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nagpatuloy siya sa pag-aayos at paghahanger ng damit hanggang sa hindi niya namalayang nakabalik na si Lucas. Kaya laking gulat niya nang lumapit ito sa kanyang gawin na nakatapis lang ng tuwalya sa bewang. Feeling ni Barbara ay mahihimatay siya anumang oras. Bakit ka lumalapit, Lucas? Hindi pa siya handa sa honeymoon. Hindi naman sumagot si Lucas at walang emosyong tumingin sa kanya. Teka, hindi pa ako ready, Lucas. Natatarantang sambit niya nang mas lumapit pa ito.
Napapikit si Barbara dahil akmang dudukwang si Lucas para siguro halikan siya. Ngunit ilang segundo na ang lumipas ay hindi yun nangyari. What are you doing, Barbara? Napadilit siya nang marinig ang boses ng lalaki. Nakita niyang nagsalubong ang kilay ni Lucas na tila nagtataka sa reaksyon niya. May hawak itong t-shirt at boxers sa kamay. Kumuha lang pala ito ng damit sa may bandang likuran niya. Akala naman niya ay kung ano na. Nakakahiya. Wala. Akala ko, Juan, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil wala siyang maisip. Akala mo hahalikan kita? Si Lucas na ang sumagot sa tanong nito. Hindi Agad niyang kaila kahit namumulang mukha sa pagkapahiya. Tumango si Lucas habang nakataas ang isang kilay. Sige Lucas, maliligo lang ako. Hindi na niya hinintay na sumagot si Lucas at iniwan ito sa kwarto kasama ng mga damit niyang hindi pa tapos itupi. Humarap agad siya sa salamin ng banyo at kinausap ang sarili. Ang tanga mo, Barbara. Nakakahiya ka. Baka isipin ni Gov na gusto mo magpahalik at may pagpikit ka pa talaga. Kastigo niya sa sarili sa harap ng salamin. Namumula ang mukha na naghubad siya ng damit at naligo na. Sobrang lamig ng tubig na tama lang para sa nagiinit niyang pisngi. Nang matapos ay napapitik siya sa noo nang maalalang hindi siya nagdala ng damit. Dahil sa pagmamadali ay hindi niya naisip ang bagay na yon. Ngayon ay kailangan tuloy niyang lumabas ng banyo na nakatuwalya lamang. Humarap ulit siya sa may salamin at huminga ng malalim. Kaya mo to, Barbara. Asawa mo ang nasa labas kaya walang masamang makita kanyang ganito, okay? Huwag kang pahalata na kinakabahan ka. Kausap niya sa sarili sa harap ng salamin. Para na siyang baliw na nagsasalita mag-isa. Dahan-dahan niyang pinihit ang door handle at itinulak yun pabukas. Bahagya pa siyang sumilip upang silipin kung nasaan ang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi niya ito makita sa kama. Humakbang siya palabas ng nakapaalamang, kaya hindi niya napaghandaan ng biglaan niyang pagkadula sa sahig. Parang bola na tumalbog ang puwet ni Barbara sa granite na sahig, kaya napaigik siya at napatili. Aray! Oh my God, ang sakit! Daing niya habang hindi maipinta ang muka. Sinapo niya ang pang-upo na nasaktan. Doon naman may humangos papasok sa pinto at nakita niya si Lucas na nanlaki ang mata nang makita siya. What the fuck happened, Barbara? Nag-aalalang nito na lumapit sa kanyang gawi. Nadulas ako God, bakit hindi ka nag-iingat? Kaya mo bang tumayo? Hinawakan siya ni Lucas sa bewang, kaya nagsisimula na naman siyang kabahan. Wala pa naman siyang suot na kahit ano maliban sa towel. Kamundi ka na din yung maalis sa katawan niya, kung hindi niya nahawakan na mahigpit ang dulo ng towel sa bandang dibdib niya. Yung towel, baka makita mo yung ko, Gov. Nakangiwi niyang sabi. Hindi naman ito sumagot at kinarga siya patungo sa kama. Kukuha ko ng hot compress dahil siguradong mamamaga ang lower back mo bukas. Hindi na kailangan, Lucas. Ako na. Don't be stubborn, Barbara. Paano ka kikilos kung may masakit sa'yo? Just stay there and I'll get hot compress, okay? Pero, paano mo ilalagay sa lower back ko yun? Makikita mo ang Ang ano? Kunot noong tanong ni Lucas. Alam mo na yun. Hindi ko alam, Barbara. Ano nga? Apat inaasar yata siya ng asawa niya. Yung puwet ko. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Tila may sumilay naman na pilyong ngiti kay Lucas habang nakatingin sa magandang mukha ni Barbara. What's the matter? I'm your husband, kaya walang masama roon. Kung natatakot ka na baka may gawin ako sa'yo. Pues, I tell you right now, I won't do a thing if you're not ready. Hindi kita pipilitin unless gusto mo. Tura nito sa seryosong tono. Now, can I help you ease your pain, wife? Mabagal na tumango si Barbara at namamanghang napatitig sa asawa. Napaisip din siya. Maybe it's not that bad to be married to a certain Governor Lucas de Asis. He is gentleman and nice anyway. Accurate yon sa mga nakikita niya sa TV at balita tungkol sa lalaki. Maya-maya pa ay hindi na napapigil si Lucas at lumabas na ng silid para kumuha ng hot compress. Si Barbara naman ay dali-daling nagbihis habang wala ang mister niya. Pagbalik ni Lucas ay pinagpahinga lang siya nito at tinulungan na malapatan ng hot compress ang lower back niya.
Ito na rin ang nagtuloy ng ginagawa niyang pagsalansan at pagtiklop ng kanyang mga damit. Sa mga sumunod na araw, ay minsan na lang ni Barbara nakikita ang asawa. May proyekto daw kasi itong inaasikaso, kaya magiging abala ito sa susunod pa na mga araw. Pabor naman yun sa kanya dahil pareho pa silang nag-a-adjust sa bagong buhay na pinasok nila. Napag-isip-isip ni Barbara na bakit nga ba hindi niya bigyan ng chance ang kasal nila. Maybe she can give their marriage a try. Hindi naman siguro mahirap pakisamahan ng asawa niya. Lalo pa at sanay ito makipag-usap kahit na kanino dahil sa trabaho nito. Isa pa ay hindi naman ito masamang tao. Pag nasa bahay ito ay maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Nagkakasabay din silang kumain. Kaya sa gabing yon ay naisipan ni Barbara na ipagluto ang asawa. Operation Make Your Husband Fall For You. Ganon ang mantra ni Barbara ngayon. Kaya uumpisahan niya na yon sa paggawa ng simpleng bagay para dito bilang asawa. Nagsimula na siyang magluto ng menudo at ginawang special dahil dinamihan niya ng keso. Ito ang isa sa talent niya. Magaling siya magluto kaya tiyak na magugustuhan ni Lucas ang inihanda niya para dito. Ang bango. Sambit niya nang maamoy yung ulam. Pakanta-kanta pa siya habang nagluluto at may kasama pang pagsayaw. Sinabayan niya ng pag-indak sa balakang at ginawang props ang sandok na hawak. Not knowing that there's a man behind, eyeing her silently. Her husband. Kaya sobrang gulat niya na bigla itong magsalita. Hindi ko alam na may pa-intermission pala dito sa kusina. My wife is a great dancer and a singer, ah. Nakapulupot ang dalawang braso sa dibdib ni Lucas habang nagsasayaw ang amusement sa mata ng lalaki. Nagpipigil din itong humiti. Napahawak sa dibdib si Barbara dahil sa matinding gulat na may kasamang hiya. Diyos ko, tinakot mo ko ah. Namumulan niyang sabi. Kanina ka pa ba riyan? Dagdag niya. Just enough seeing you shaking your hips like there's no tomorrow. Nakangiting bigkas ni Lucas. Tila nagliwanag ang paligid nang makita ito ni Barbara ng umiti. First time nito yung gawin. Dati-rati ay pigil na pigil ng lalaki sa pagngiti. At hindi alam ni Barbara kung bakit napangiti na rin siya. Nagluto ako, Lucas. Gusto mong tikman? Anya. Yeah, sure. Is that menudo? Yes. Great. It's my all-time favorite. Napunit ng ngiti ang labi ni Barbara sa narinig. At least nag-o-open na ito ng simpleng bagay tungkol sa sarili. That's a point. Mukhang maganda ang resulta ng Operation Make Your Husband Fall For Her plan. Sinadya talaga niyang hindi patulungin sa kanya ang mga kasambahay para mas ma-appreciate ni Lucas ang effort niya. That's good to know. Saktong-sakto pala itong niluto ko. Masiglang sagot ni Barbara. Halika na, upo ka na at ihahayin ko lang to sa mesa. Sabay silang kumain at nagpasalamat si Barbara na nagustuhan ng asawa ang menudo niya. Kahit patahimik at seryoso lang si Lucas habang kumakain ay kontento na si Barbara. Nagsisimula pa lang naman sila kaya siguradong makakapag-adjust sila pareho sa mga susunod na araw. Dumaan ang ilang linggo na palagi nang ginagawa ni Barbara ang bagay na yon. Hindi niya alam kung bakit nasisiyahan siya sa tuwing nakikita si Lucas. Medyo ramdam din niya na may nagbago sa kanila. It could be the gap between them na hindi masyadong malayo. Even though her husband was sometimes cold and quiet, ay alam na niyang ganoon lang talaga ang lalaki. Minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya at wala siyang idea kung bakit tila may paru-paro sa loob ng kanyang tiyan. Isang umaga ay maaga siyang gumising. Lucas told her the other night na kailangan niya itong samahan sa gagawin nitong pagbisita sa kabilang bayan. Isang paraan na iyon upang unti-unting malaman ng mga tao na may asawa na ang gobernador. They will gradually show their relationship in public dahil unang-una naman ay yun talaga ang dahilan kaya siya pinakasalan ni Lucas. Para naman wala nang masabi ang mga katunggali nito sa pagkakaupo niya sa pwesto. Are you ready, wife? Tanong ni Lucas. Nasa loob pa sila ng kotse at binabagtas pa lamang ang daan ng kanilang pupuntahan. Huminga si Barbara ng malalim at may munting ngiti na tumango sa mister niya. Yes, handa na ako. Wala naman siguro akong ibang gagawin kundi samahan ka sa lakad mo. Hindi naman ako magbibigay ng speech. Kimingiti niya. Of course, pero dapat ay handa ka sa mga tanong ng mga tao patungkol sa atin.
I'm sure some of them are wondering how I get to have a wife na hindi mo lang nila nalalaman. Tura nito. Sige, tulad na napag-usapan sasagutin ko lang ang kaya ko. At kung hindi ay hindi ko napipiliting sagutin dahil ikaw nang bahala. That's right. Huwag ka lang lumayo sa tabi ko and everything is good, Barbara. I got your back, okay? Oo naman, sagot ni Barbara. Good. Just be yourself, okay? People will love you the way they love me if they would know that you're my wife. Dagdag pa ni Lucas. Totoo yun. Mahal si Lucas ng mga tao sa Aurora. Totoo naman kasi ang hangarin nito para mapaunlad ang probinsya. At kahit sa sandaling panahon pa lang nilang pagsasama, ay nakita niya kung paano nito bigyan ng atensyon ang mga dapat na asikasuhin. And now, her duty of being the first lady of Aurora Province has begun. Sa tingin naman niya ay makakasanayan din niya. Nang makarating sila sa kabilang bayan, ay pinagkaguluhan agad ng mga tao ang asawa niya, kahit kabababa lang nito sa sasakyan. Mahigpit na hawak ni Lucas ang palad niya at ramdam ni Barbara ang init na nagmumula doon. Careful, wife. Anito habang inaalalayan siya upang makababa. Ramdam ni Barbara ang mga tingin ng mga tao sa kanila, kaya bahagya siyang nailang. Partikular sa kanya na alam niyang nagtataka ang mga ito kung bakit magkasama sila at magkahawak kamay ng gobernador. But Lucas firmly held her waist, kaya mas lumalakas ang bulungan sa paligid. Nang nasa isang hall na sila at nasa gitna ng stage na ang asawa niya, ay kasama pa rin siya nito. Hindi siya binibitiwan ni Lucas. Isa pa ay alam naman na nito na hindi siya sanay sa atensyon ng maraming tao. Kaya natural na mailang siya ngayon. She's really amazed how Lucas handled the attention. Sanay na sanay talaga itong makisalamuha sa kapwa. Ilang sandali pa ay nagsimula nang magsalita si Lucas sa mikropono hanggang sa dumating na sa punto na pagpapakilala sa kanya sa lahat. Good morning to all of you. Everyone, I want you to meet my wife, Barbara Salcedo de Asis. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo at malaman ng lahat na nakita ko ng babaeng mamahalin ko habang buhay. Anito sa harapan ng lahat. Namumula ang mukha ni Barbara dahil parang totoo sa loob ni Lucas ang sinabi, kahit pa alam niyang hindi. May bulungan ulit na umugong at pumalakpak pa ang mga tao. But as long as I want to tell you our love story, that is not the main reason why we're here today. Gusto kong malaman nyo na tuloy-tuloy na pagpapagawa ng mga bagong eskwelahan sa bayan na to. Hindi na mahihirapan at magsisiksikan ng mga estudyante kapag nasa eskwela. Panimula ni Lucas sa tunay na pakay. Marami pa itong sinabi kaya mas bumilib si Barbara sa asawa. He's a good and effective leader. Hindi nakakapagtaka na halos lahat ng taga-Aurora ay ito ang binoto. Actually ay maski siya at ng pamilya niya ay ito rin ang binoto noong eleksyon. Matapos ang speech ay umupo silang mag-asawa sa mesa kung nasaan ang ibang opisyales. Mapanuri ang tingin ng iba sa kanya, ngunit meron ding masaya. So far ay wala pang nagtatangkang magtanong. Hanggang sa napansin ni Barbara ang isang may katandaang lalaki na kakaiba ang ngiti sa kanilang mag-asawa. Nilapitan pa sila ng matanda at kinausap. Kilala niya ang matandang lalaki dahil ito ang matinding kalaban ni Lucas sa pagtakbo noong kasigsagan ng eleksyon. Ito ay si Mr. Garrett Rosales, kasalukuyang konsehal ng bayan. Congratulations, Governor de Asis. Finally, you're a family man now. Bakit hindi yata namin nabalitaang nagpakasal ka na? Anang matanda nang makalapit sa kanila. Thank you, Mr. Rosales. Hindi na malingid sa kaalaman ng lahat na tahimik lang akong tao. Pribado ang personal kong buhay at hanggat maaari, gusto kong pribado din ang buhay naming mag-asawa. Though that's impossible because of my line of work. But we can work on that. Hanggat maaari ay nais kong pribado pa rin ang personal naming buhay ni Mrs. Sagot ni Lucas sa matanda. Ang kamay ni Lucas ay nakahawak pa rin sa kamay niya. Oh, well, congratulations to the both of you again. Sana ay maging maligaya ang inyong buhay mag-asawa. Sambit nito sabay ngiti. Hindi alam ni Barbara kung bakit sa kabila ng ngiti ay may nasisilip siyang kakaiba sa matanda. Or she could be wrong. Baka nag-iisip lang siya ng masama. Hindi na lang yun binigyan ng pansin ni Barbara kahit pa may kaba siyang nararamdaman. Lalo na sa huling tinura nito. Are you okay, wife? You seem quiet. Puna ni Lucas sa kanya.
Nakaupo pa rin sila sa mesa at nakikipag-usap ang asawa niya sa mga kasamahan nito. Pero binalingan pa rin siya para kamustahin. Ha? Okay lang ako, huwag mo kong isipin. Are you hungry? Or do you wanna go home already? Tanong pa ulit ng asawa. Hindi, Lucas. Okay lang talaga ako. Sige lang, makipag-usap ka lang sa kanila. Okay, just tell me if you're not comfortable, okay? Malumanay nitong turan. Hindi naman napigilang kiligin ni Barbara sa mga simpleng aktwasyon ng asawa. Feeling niya ay bumabalik siya sa pagka-teenager na nagkakakrush kay Lucas. Nang matapos ang araw na yon ay mas naging malapit sila ni Lucas. Hindi niya masasabing may malalim na silang connection, ngunit komportable na at mas naging open na sila sa isa't isa. Dear friends, yan ang mas magandang itawag sa kanila sa ngayon. Katulad ngayon, nasa loob sila ng kwarto at kakatapos lang niyang maligo. Hindi niya alam kung bakit iba ang pakiramdam niya. Isang buwan na silang nagtatabing matulog ngunit ngayon lang niya naramdaman ang pagkailang. Maybe because she knew that there is something going on with herself. Aminado na talaga siyang napapamahal na siya kay Lucas. Hindi niya akalain na sa ganitong paraan pa siya unang mai-inlove sa isang lalaki. Kung hindi pa siya pumayag na maikasal dito, ay baka hindi niya na maramdaman ang magmahal. You're blushing, wife. Pansin nito sa kanya. Ha? May naalala lang ako. Pagkakaila ni Barbara. Can you tell me what is it? Umupo ito sa kabilang side ng kama at humarap sa kanya. Naningkit ang mata ni Barbara sa sinabi nito. Kaya ba niyang sabihin na ito ang kasalukuyang nasa isip niya? Barbara. Tawag nito dahil hindi agad siya nakapagsalita. Ano kasi, naisip ko lang sina mama at papa. Medyo matagal ko na rin silang hindi nakikita. Pagsisinungaling niya. You can pay them a visit anytime. Pwede kitang samahan. Totally, wala akong masyadong lakad sa mga susunod na araw. Talaga? Gagawin mo yon? Yes, wife. Nagagawa ko nga na maglingkod sa ibang tao eh. Bakit naman hindi sa asawa ko? Sambit nito dahilan upang mas lalong pamulahan ng mukha si Barbara. Sige, gusto kong bisitahin sila bukas. Okay lang ba sa'yo? Nakangiti niyang sagot. Alright, but pwede ba akong humingi ng kapalit sa pagsama ko sa'yo bukas? Biglang sabi ni Lucas kaya napamaang siya. Kapalit? Anong kapalit bang gusto mo, Lucas? Hindi agad ito nagsalita pero tumitig ito sa mga mata niya. Bahagyang may kumubog sa dibdib ni Barbara. Anong gusto mong kapalit, Lucas? Ulit niya. A kiss, Barbara. A what? A kiss from my wife. Medyo alinlangan itong ulit. Seryoso ka ba? Never been serious, wife. Sige. Sobrang hina ng boses ni Barbara na hindi niya alam kung narinig yun ng asawa. Ngunit nang umiti ito at bahagyang dinilaan ng labi, ay nakumpirma niyang narinig nito ang naging tugon niya. Are you ready, wife? Tumango siya at hindi na kumilos. Ni hindi niya namalayang napapikit siya ng mata at hinintay na dumapo ang labi nito sa labi niya. Naramdaman pa niyang nilagay nito sa likod ng tenga niya ang nakatakas na buhok sa muka. Nang sumunod na sandali ay may malambot at matamis na bagay na dumampi sa labi niya. Lucas' lips moved towards her and bit her lower lip and slowly teased her tongue. Sa oras na yon ay tila lumilipad sa ibang dimensyon ng kaluluwa ni Barbara. This is her first kiss and she's happy that she gave it to her husband. Sobrang nakakapanginig pala ng laman humalik ang asawa niya. Nang matapos ang halik ay nagmulat siya ng mga mata, dahilan upang masalubong niya ang mapupungay na titig ni Lucas. Now I regret that I kissed you. Bulong nito sa misis. Magre-react na sana si Barbara kung hindi ito nagsalita ulit. Because I don't think that a kiss would be enough, wife. Tila nalulun ni Barbara ang sariling dila. Nawalan siya ng boses at napatitig lang sa asawa. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya nang makailang segundo ng pagkabigla. I want more than a kiss from my wife. Magagalit ka ba? Walang kurap nitong sabi. Nagulat man ay umiling si Barbara. Totoong hindi siya magagalit. Asawa niya si Lucas at dapat lang na ibigay niya ang pangangailangan nito.
Kung tutuusin ay maswerte siya dahil hindi siya nito pinipilit. Naghintay talaga ito kung kailan siya handa ng magparaya. Are you sure, wife? Yes, desididong sagot niya. Wala nang namutawing salita kay Lucas at muling inangkin ang nakaawang niyang labi. Naging mapusok at mapaghanap na din ang labi nito, kaya wala siyang nagawa kundi magpaubaya. Lucas' hands trailed from her shoulders down to her waist. Nakakakiliti ang mga haplos na binibigay nito na nagbibigay kay Barbara ng hindi maipaliwanag na init. And when her husband slowly pulled down her pajamas, alam na niyang hindi na niya magagawang umatras pa. Pinaubaya na niya sa asawa ang katawan niyang kahit kailan ay wala pang nakakahawak. Sa gabing yun ay buong puso niyang binigay ang sarili kay Lucas. Walang pagsisisi at walang pag-aalinlangan. Masakit sa una, ngunit walang kasing ingat siya nitong inangkin na para bang isa siyang babasaging kristal. Alam ni Barbara na sa kaibuturan ng kanyang puso, natututunan na talaga niyang mahalin ang kanyang asawa. Kaya kahit ano pa ang kahinatnan ng kasal nila, hindi niya pagsisisihan ng gabing to. Pagkatapos ng gabing yon ay ilang beses pang nasundan ang pagniniig nila ni Lucas. Sabik sila palagi sa isa't isa at parang ayaw na nilang maghiwalay pa. Sa araw-araw nilang pagsasama, ay ramdam ni Barbara na malaki na ang ipinagbago ng turingan nilang mag-asawa. Ramdam niyang hindi lang siya ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Sadyang hindi pa nila napag-uusapan ang bagay na yun sa ngayon. Walang nagsasabi ng salitang pagmamahal. Ngunit ramdam niya ang pagmamahal sa bawat kilos ni Lucas. At alam niya ganoon din ang pakiramdam ni Lucas sa kanya. Lucas, maaga ka bang uuwi mamaya? Usisa niya sa mister isang umaga nang sabay silang mag-almusal. I don't know yet, pero uuwi ako kapag natapos ang meeting. Why? Namiss mo na ba ako agad? She blushed at nag-iwas ng tingin. Magluluto kasi ako ulit ng paborito mo. Kung gusto mo lang naman sabayan akong kumain. Nagdadalawang isip niyang turan. I would love to eat with you, wife. Sige, uuwi agad ako mamaya. Mag-iingat ka dito at huwag ka magbubukas ng pinto kapag hindi mo kilala. Day off pa naman ng mga kasambahay natin. Bilin pa nito. Oo, ikaw din mag-iingat ka. Nang makaalis si Lucas ay parang tanga na tumili si Barbara. Ang sarap palang kiligin. Hindi lang yun ang unang beses na naging malambing ang turing sa kanya ni Lucas. Kaya nitong mga nakaraang araw ay hindi na halos matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Kinagabihan ay umuwi nga ng maaga si Lucas. At ng mga sumunod pang mga araw ay pinipili talaga nito na umuwi ng maaga para palagi silang sabay kumain at matulog. Are you happy, wife? Isang araw ay naitanong ni Lucas kay Barbara. Nasa sala sila at nanonood ng movie. Wala itong pasok sa munisipyo kaya nagkaroon sila ng oras para magbonding. I am, Lucas. I'm beyond happy. Sagot niyang nakangiti. So am I. Sumandal siya sa katawan ni Lucas habang nasa likuran niya ito. Hinahalikan nito ang kanyang sentido at sinusuklay ng mahahaba nitong daliri ang kanyang buhok. Kontento sila at tahimik na nanonood ng palabas kahit ang totoo ay wala naman talaga doon ang kanyang atensyon, kundi nasa asawa niya. Pinapakinggan niya ang tibok ng puso nito na halos kaparehas ng ritmo ng tibok ng puso niya. Malakas at tila masaya. Naputol na paglalambingan nila nang tumunog ang cellphone ni Lucas sa ibabaw ng mesa. Inabuti ni Lucas at binasa. Ngunit ilang saglit ay napansin niyang tila nag-ibang emosyon sa mukha nito. Naging madilim at may pagkabahala. May problema ba, Lucas? Hindi nakatiis na tanong ni Barbara. Nothing, wife. Maikli lang nitong sagot. Sinong nag-text? Just my secretary. Para sa bagong proyekto na kailangan kong aprobahan. Huwag mo nang isipin yun. Tumango si Barbara kahit hindi kumbinsido sa sagot nito. Nagkibit siya ng balikat kahit nararamdaman niyang may kakaiba. Ang totoo ay hindi ito ang unang beses na napansin niyang tila may araw na balisa si Lucas habang nakatitig sa cellphone. Kapag naman nagtatanong siya ay puro wala lang ang sagot ng asawa niya. Kinabukasan ay hindi maintindihan ni Barbara ang sarili. Kinakabahan siya kahit wala naman siyang dapat ikabahala. Maagang umalis si Lucas at may pupuntahan daw itong mahalagang meeting. Ni hindi niya inabutang umalis ito dahil paggising niya ay wala na si Lucas. Hindi siya mapakali kaya ilang beses siyang nagdial ng numero nito, ngunit walang sumasagot.
Mas nabahala siya dahil imposibleng hindi nito napapansin ang mga tawag niya. Walang nagawang naupo si Barbara sa sofa sa sala nila nang biglang mag-flash siya nakabukas na TV ang isang balita. Governor Lucas de Asis, inambush ng mga hindi kilalang tao. Kasalukuyang iniimbestigahan ang nangyaring pag-ambush na sinasakyan ni Governor de Asis at ang nangyaring pamamaril ay naging dahilan upang magtamo ang gobernador ng tama ng baril sa katawan. Sa ngayon ay nasa hospital ng gobernador at wala pang eksaktong detalye kung ano ang kalagayan nito. Hindi pa rin kumpirmado kung ilan ang naging tama ng baril ng butihing gobernador ng Aurora. Hindi nagawang tapusin ni Barbara ang balita dahil nanginginig na ang katawan niya sa matinding takot at kaba. Agad na nangilid ang luha niya sa mga mata at wala sa sariling lumabas ng bahay upang agad na puntahan si Lucas. Hindi na siya nagtangkang tumawag sa driver nila. Dire-diretso lang siya sa labas ng gate ng bahay at agad sumakay sa taxing huminto sa harapan niya. Nagpahatid siya sa ospital kung saan alam niyang nandoon ang asawa niya. At hindi nga siya nagkamali dahil nandoon nga ito. Ang asawa ko! Diyos ko, Lucas! Nasambit niya habang umiiyak at nakatingin sa asawang walang malay. Hindi pa siya pinapapasok ng mga nurses dahil nasa ICU si Lucas at kasalukuyan pang sinecheck ng mga doktor matapos nitong manggaling sa operating room. Noon naman dumating ang kanyang magulang kaya bahagya siyang kumalma kahit na sobrang nag-aalala na siya para kay Lucas. Everything is going to be alright, anak. Ipagdasal natin na maging maayos ang asawa mo. Anang mama niya na hinahaplos siya sa likod. Sana nga, ma. Sana nga. Nag-imbestiga na mga pulis tungkol sa nangyari. Wala pa silang need kung sino ang may gawa dahil agad na nakatakas sa mga salarin. Wala naman akong alam na kaaway ni Lucas, ma. Wala akong idea dahil hindi naman nagsasabi ng problema ang asawa ko. Umiiyak niyang sabi. Hayaan mo at magiging maayos din ang lahat. Tatagan mo ang sarili mo dahil higit na mas kailangan ka ng asawa mo sa mga oras na ito. Ilang oras pa silang naghintay bago lumabas ang doktor. Kaya agad siyang napatayo at walang alinlangan na nagtanong. Kamusta ho ang asawa ko, Dok? Halos hindi yun lumabas sa bibig ni Barbara. Kalalabas lang ng doktor mula sa ICU. Ito rin ang nagsagawa ng operasyon upang matanggal ang bala sa katawan ni Lucas. Stable na ho si Gov, Mrs. Hihintayin na lang natin siya magising within 48 hours upang makasiguro na ligtas siya. Mabuti na lang at walang organs ang natamaan ng bala sa kanyang katawan, kaya siya nakaligtas. At yung namuong dugo sa ulo niya ay naoperahan na din namin. Nagtamo si Gov ng 2 gunshot. He's a fighter, Mrs. Let's hope and pray na paggising niya everything is normal. Anang doktor kay Barbara. Tila nabunutan siya ng tinik at nakahinga ng maluwag. Sa 3 oras niyang paghihintay ay halos puro dasal at pagrorosaryo ang ginagawa niya. Maraming salamat po, Dok. Naluluha pa rin niyang sambit. Pagkatapos ng isang araw ay hindi malang umalis si Barbara sa piling ni Lucas. Nakabantay siya lagi dito dahil gusto niyang siya ang mabungaran ng asawa kapag nagising ito. Ngunit laking pagkagimbal ang naramdaman ni Barbara nang magmulat ng mata si Lucas ay hindi siya nito naaalala. Ang kaninang saya ay tila itinapon ng magsalita ito. Who are you? Seryosong tanong ni Lucas. Lucas, ako to, ang asawa mo. Hindi mo ba ako naaalala? Asawa? Kailan pa ako nag-asawa? I don't even know you, miss. Anito. Lucas, huwag ka naman magbiro na ganyan. Asawa mo ako. Napahigbi na si Barbara dahil sa sobrang pagkabalisa. Nasasaktan siya dahil wala siyang makitang recognition sa mata ni Lucas. Hindi kita kilala and I don't have a wife. Sambit nito sa matigas na anyo. Tila bumalik ang unang Lucas na nakita niya doon sa munisipyo. Cold with intense eyes. Naiiyak na tinawag ni Barbara ang mga doktor at ang tanging eksplanasyon sa nangyayari kay Lucas ay nagkaroon ito ng amnesia. Nabangga din daw kasi ang sinasakyan nito dahil nawala sa focus ang driver ng SUV na may pumutok na baril. At sa malakas na impact ng sasakyan sa isang puno ay napahampas sa kung saan ang ulo ni Lucas, na naging sanhi ng pagkawala nito ng malay matapos itong tamaan ng baril. Ang driver nito ligtas na rin sa awa ng Diyos. The patient must be suffering from a retrograde amnesia, wherein the part of his memory are deleted, specifically the past. Anong doktor.
Marami pang sinabi ang doktor pero hindi na masyadong narinig ni Barbara ang iba. Mas tumatak sa isip niya na maaaring isa siya sa naburang alaala ni Lucas. Kahit nang makauwi na sila sa bahay ay palagi siyang tinataboy ni Lucas. Maayos na itong nakakapaglakad pero sobrang tahimik at cold nito sa kanya. Kumain ka na. Anya habang nilalapag ang niluto niyang paborito nitong menudo. Bakit ka pa nandito? I told you I don't need you. Umalis ka na sa pamamahay ko. Matigas na sabi ng gobernador. Hindi ako aalis. Asawa mo ako at ipapaalala ko yun sa'yo araw-araw kung kinakailangan, Lucas. Malakas ang loob niyang sagot. Hindi niya susukuan ng asawa niya kahit anong mangyari. Hindi alam ni Barbara kung paano niya ipapaalala kay Lucas ang lahat. Sarado ang utak nito at ayaw nitong makinig. Palagi din itong wala sa bahay kaya wala siyang pagkakataon na maging malapit sa lalaki. Simula nang gumaling ito ay palagi na lang itong umaalis at hindi alam ni Barbara kung saan ito pumupunta. Pero ayaw niyang sumuko, hindi dahil asawa siya ni Lucas, kundi dahil mahal niya ito. Mula nang ibigay niya ang sarili sa lalaki ay alam niyang mahal niya ito, kaya gagawin niyang lahat upang bumalik sa dati ang lahat. Lalo pa at nalaman niyang nagbunga ang gabi-gabi nilang pagniniig. Hindi na muna niya yun sasabihin at saka na lang kapag maayos na ang pagitan nila. Umaasa siya na magbabalik din agad ang alaala nito at muli silang babalik sa dati. Didn't I tell you to leave my house? Nagulat si Barbara nang may nagsalita sa likuran niya. Hindi ako aalis. I'm your wife, Lucas. Malumanay niyang sabi. Umalis ka na dahil pupunta ngayon ng girlfriend ko dito. Walang abog nitong bigkas. Napaangat ng tingin si Barbara at nasalubong niya ang mukha ng asawa na walang bakas nang nagbibiro ito. Girlfriend? Really? May asawa ka na, Lucas. Anong girlfriend ang sinasabi mo? Nabibigla niyang turan. A wife that I don't even remember. Paano ka nagka-girlfriend? Ako ang asawa mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko kailanman naaalalang may babae akong pinakasalan? I'm a governor, kaya alam kong maraming babae ang pwedeng magpanggap na asawa ko. Lalo na ngayon na wala akong alaala. Pero hindi ako nagsisinungaling, Lucas. Nanginginig ang labi niyang sabi. Kung asawa nga kita, I'm sure I don't love you. Kasi kung mahal kita, makalimot man ang utak ko pero hindi ang puso. Labis na nasaktan si Barbara sa narinig. Tama ito. Kuminahan siya ni Lucas noong panahon na naaalala siya ng lalaki, ay hindi makakalimot ang puso nito. Totoo bang may girlfriend ka? May tumulong butal ng luha sa mata niya, pero nanatili siyang matatag. Yes, she just came back from States. Diretsahang sagot ni Lucas. Kung hindi mo na talaga ako naaalala, Lucas, gusto ko lang sabihin na naging masaya ako nung panahon na kasama kita. Gusto ko rin malaman mo na mahal kita. Ayoko nang marinig pa mga sasabihin mo. Leave my house now, stranger. Malakas at tila nagtitimpi nitong sabi. Sa huling pagkakataon ay tinitigan ni Barbara ang mukha ni Lucas. Hindi niya alam kung bakit parang may nakita siyang dumaang emosyon doon na agad ding nawala. Paalam, Lucas. Salamat sa masayang alaala nung okay pang lahat sa atin. If ever you remember me, alam mo kung saan ako pupuntahan. Pero kung may iba ka na nga talagang mahal, mas mabuti pa ngang umalis na lang ako at huwag na tayong magkita kahit kailan. Hangad ko ang kaligayahan mo, Lucas. Huling mga salitang namutawi sa labi ni Barbara bago siya tumalikod at walang lingon-likod na lumabas ng bahay. Mabuti na lang at may dumaan agad na taxi kaya sumakay siya roon. Wala siyang dalang kahit isang gamit dahil hindi na niya kayang makita pa si Lucas. Kaya niyang lumaban kung walang ibang babaeng involved. Pero ngayon ay tila pinanghinaan siya ng loob. Hinaplos niya ang tiyan habang umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang. Pero sigurado siyang bubuhayin niya ang anak nila ni Lucas at baka mamahalin kahit mag-isa siya. 3 buwan nang mabilis na lumipas. Napakunot ang noon ni Barbara dahil may bulaklak na naman na i-deliver sa bahay nila. Halos 1 linggo na yung nangyayari at hindi niya alam kung kanino galing. Paborito pa niya mga bulaklak kaya nanghihinayang siyang itapon ng mga yon. Hindi siya umaasa na mula kay Lucas sa mga yon dahil alam niyang may iba na itong mahal at hindi na siya nito naaalala pa.
Kanina po kaya galing ang mga to, Ma? Naitanong ni Barbara sa mama niya. Malaki na ang tiyan niya. Noong bumalik siya sa kanila ay nangako ang mga magulang niya na hindi siya pababayaan ng mga ito. Aalagaan nila ang anak nila ni Lucas. Abay, hindi ko alam. Baka may maniligaw ka at hindi mo lang sinasabi sa amin ng papa mo, anak. Anito. Wala na ho akong panahon magpaligaw, Ma. At alam mo yan. Tanging naisagot niya. Ni hindi pa siya nakaka-move on tapos magpapaligaw pa siya. Abay, mabuti. Sagot agad nito. Napakunot ang noo ni Barbara. Di yata't gusto ng magulang niya na maging matandang dalaga siya habang buhay. O siya, huwag mong itatapon yan at sayang naman. Ilagay mo na lang sa face dun sa kwarto mo. Ani pa ng mama ni Barbara. Hindi na siya sumagot, ngunit ginawa niya ang sinabi ng ina. Pagpasok sa kwarto ay binasa niya ang note na nakasulat sa bulaklak. I love you every day. Yun ang nakasulat na note. Kung sino man ang nagpapadala sa kanya nito ay wala ng pag-asa sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay hindi talaga naputol ang nagpapadala sa kanya ng bulaklak. Nagmukha nang ang garden ang buong bahay nila dahil doon. Hindi alam ni Barbara kung matatawa o maiinis siya dahil lahat ng ibinibigay sa kanya na bulaklak ay hindi niya magawang maitapon. Ma! Ma! Tawag niya sa ina. Pababa siya ng hagdan galing sa kwarto niya. Walang sumasagot kaya hinanap niya ang ina sa sala. Nakita niya ito sa garden nila pero hindi ito nag-iisa. May kasama itong lalaki na sobrang pamilyar sa kanya. Hindi yata siya napansin ng mga ito dahil mukhang masinsinan ng usapan. Anong ginagawa mo dito, Gov de Asis? Walang emosyon niyang tanong, dahilan upang mapalingon ito sa gawin niya. Anak, gising ka na pala. Ang aga mo yata. Ang ina niya ang nagsalita. Minsan kasi umaabot ng 10:00 ng umaga siya nagigising. Siguro nga dahil sa pinagbubuntis niya kaya siya naging antukin. Ngayon lang ulit siya nagising ng 7:00. Ma, anong ginagawa niya dito? Naguguluhang tanong niya. How are you, Barbara? Bati ni Lucas. Ang tingin nito ay nasa bandang tiyan niya. Matapos ay sa kanyang mukha naman lumipat ang tingin nito. Ito, buhay pa naman. Anong ginagawa mo dito, Gov? Sarkastiko ang balik tanong niya. Dumaan lang ako. Dumaan? Ibang way ang bahay namin sa bahay mo at lalo na sa opisina mo, Gov. Well, I'm actually here to talk to you, Mrs. De Asis. Pinagdiinan pa nito ang huling salitang binanggit. Ha? Mrs. De Asis? Seryoso ka ba? At saka wala na tayong dapat na pag-usapan. Meron, Barbara. Marami. Ayoko. Umuwi ka na sa bahay mo. Matigas na sabi ni Barbara sa bisita. Listen, Barbara. Alam ko na nasaktan kita. But please hear me out. Puno ng sinseridad nitong turan. Umiling lang siya at tatalikod na sana, ngunit nahawakan ni Lucas ang kanyang braso. Hindi totoong may amnesia ako, Barbara. Biglang sabi nito. Kulang ang sabihing natigalgal si Barbara sa nalaman. Wala itong amnesia? Paano? Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Barbara. Hindi ako nagka-amnesia. Hindi totoong hindi kita naaalala, Barbara. Ulit nito. Ang luha niya ay kusa ng tumulo nang hindi niya namamalayan. Ang sama mo, Lucas. Ang sama-sama mo. Sinungaling ka. Pakinggan mo muna ako, Barbara. Please. Halos magmakaawa na si Lucas sa kanya, ngunit puro iling lang ang naging sagot ni Barbara. Ginawa pala siya nitong tanga. Kung sana sinabi nito na kahit kailan ay hindi talaga siya nito kayang mahalin, ay matatanggap pa ni Barbara. Umalis ka na, Lucas. Puno na ng luha ang mga mata niya, pero pinipigilan lang niyang humagulgol. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nasasabi sa iyo ang totoo, Barbara. Anong totoo? Ano pa bang kasinungalingan ng sinasabi mo, Lucas? Malakas na niyang sambit. Masakit na ang lalamunan niya sa pagpipigil na mas bumuhos pa ang luha. Ilang beses akong nakatanggap ng death threats, Barbara. Noong una ay binaliwala ko yun, dahil bilang gobernador ay hindi na bago yun sa akin. Pero sobrang natakot ako nang pati ikaw ay dinadamay na nila. Hindi nakasagot si Barbara kaya nagpatuloy pa siya. Noong mga panahon na magkasama tayo, ay hindi iisang beses na may nagpadala ng death threats. Ilang beses ako nagpa-imbestiga ngunit wala silang nakukuhang lead.
Hanggang sa mangyari nga ang ambush. Doon ko naisip na seryoso silang patayin ako. At ayokong pati ikaw ay madamay. Kaya nagpanggap akong may amnesia para lumayo ka muna sa akin. Bakit mo pa sinabing may girlfriend ka? Totoo ba yan, Lucas? Siyempre hindi. Sinabi ko lang yun para iwanan mo na ako. Hindi ko pa nalalaman kung sino ang utak ng ambush. Kaya kailangan kitang mailayo sa akin para isipin na lang wala na akong pakialam sa'yo. At hindi ka na nila idamay. May luha na ring sumungaw sa mata ni Lucas habang nagsasalita. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ka pa nagsinungaling, Lucas? Kasi alam kong hindi ka aalis kapag sinabi ko sa iyong may nagbabanta sa buhay ko. Tama ito. Kung nalaman niya na may nagbabanta sa buhay ng asawa, ay hindi niya ito iiwan. Mas gugustuhin pa niyang manganib ang buhay kaysa malayo sa asawa at alam niyang may gustong pumatay dito. Sasamahan niya ito kahit na anong mangyari. And it's not true that I didn't love you. Mahal na mahal kita, Barbara. I'm sorry if I have to lie. But I want you to know na ginawa ko lang magsinungaling para sa kapakanan mo. Bakit sinasabi mo na ito ngayon lahat? Mahina niyang bigkas. Dahil maayos na ang lahat, Barbara. Nalaman ko na kung sino ang may pakanan ng death threats at kung sino ang nag-ambush sa sinasakyan ko na muntik ko nang ikamatay at ng driver ko. Agad na nayo ang mga balahibo ni Barbara sa narinig. Sino, Lucas? Si Mr. Rosales, yung matandang naging kalaban ko sa pagtakbo bilang gobernador. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo at gusto niyang siya ang maupo sa pwesto, kaya gusto niya akong patayin. Naalala ni Barbara ang lalaking sinasabi nito. Ito yung matandang nakipag-usap sa kanila noong nakipag-meet sila sa mga taong bayan ng Aurora. Doon pa lang ay masama na ang kutob niya sa matandang yun. Hindi ko gustong malayo ka sa akin, pero yun ang nakikita kong paraan upang masigurado kong ligtas ka. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay saktan nila, Barbara. Hindi ko kakayanin. Puno ng damdamin itong sambit. Alam ba ni na Mama? Oo. Araw-araw akong pumupunta dito kapag tulog ka. Nung nasa ospital ako, totoong medyo may nawala sa alaala ko. Pero ilang parte lang at agad din namang nakumpleto ang alaala ko. I will never forget you, wife. Kahit habang natutulog ako noon sa ospital, ikaw ang nasa utak ko. For 48 hours na wala akong malay. Gising ang diwa ko at nararamdaman kita sa tabi ko noon. Naririnig ko rin ang pakiusap mo na gumising na ako. Nung magising ako, nakilala agad kita. Pero I pretended na hindi kita kilala. And the doctor diagnosed na may amnesia ako. Sinabi ko sa parents mo ang lahat at naiintindihan nila ako. Kaya pag tulog ka na, pinapayagan nila akong makapasok sa loob ng bahay niyo. Hindi makapaniwala si Barbara sa mga narinig. Gayunpaman ay masaya siya na hindi totoong kinalimutan siya ng mister niya. Sa'yo ba galing ang mga bulaklak na araw-araw dinideliver dito? Yes, wife. Sa bulaklak man lang ay mabawasan ko ang sakit na nadarama mo dahil tinaboy kita. I'm sorry for hurting you. I'm so sorry. Miss na kita kaya may nadali kong ayusin ang lahat. Hindi ko na kayang gumising pa sa umaga na wala ka sa tabi ko, wife. Gusto kong alagaan ka at si baby. Mas lalong bumalong ang luha sa mga mata ni Barbara dahil sa narinig. Ang sakit na dinadala niya ay parang magic na biglang nawala. Biglang naghilom ang sugat sa kanyang puso dahil hindi pala totoong hindi siya mahal ni Lucas. He is just protecting her all throughout. Magiging daddy ka na. Wala sa sariling nasambit niya. I know. Sinabi sa akin ni Mama. Hindi mo alam kung paano ako nagpipigil na yakapin ka tuwing nagpupunta ako dito habang tulog ka. Kaya ang ginagawa ko na lang ay ipagluto ka ng lahat ng gusto mong kainin. Ako rin ang bumibili ng craving niyo ni baby kapag humihingi ka kay Papa ng gusto mo. I told them na once na humingi ka ng pagkain o kahit ano kapag naglihi ka na, ako agad ang tawagan nila at ako magpo-provide para sa maganda at mapagmahal kong misis. Napamaang si Barbara sa narinig. Kaya pala lahat ng cravings niya ay nasusunod lahat. Paggising niya ay may masarap na pagkain ng nakahain para sa kanya. Si Lucas pala lahat ng nagluto niyon. Kaya pala parang nag-ibang lasa ng luto ng mama niya. Maya-maya pa ay hindi na niya napigilang sugurin si Lucas ng mahigpit na yakap. Si Lucas talaga ang cravings niya na akala ni Barbara ay hindi na niya muling makikita pa at makakasama. I love you so much, wife. So much. Buong pagmamahal nitong sabi. Mahal din kita, Lucas.
Mahal na mahal din kita. Salamat sa pagprotekta. And my craving is satisfied. Nagyayakap na ulit kita. I have another secret to confess, wife. Anito. Bahagyang napakunot ng noo si Barbara. Ano yun? Ang dami mo yatang sikreto, mister. Nanulis ang huso ni Barbara. Hindi ka ba magtataka kung bakit ikaw ang gusto kong kapalit doon sa pagtulong ko sa magulang mo noon? Bakit nga ba? Naitanong na rin yun ni Barbara noon sa sarili at wala pa siyang naisagot. Nagtataka nga siya na sa daming pwedeng pakasalan ni Lucas ay siya pa ang napili nito. Hindi naman lingid sa kanya na maraming babaeng nagkukumahog na mapansin ng lalaki. Because I like you, Barbara. Gusto na kita noon pa. Kahit noong college ka pa lang at konsehal pa lang ako ng Aurora. Palagi kitang nakikita sa patahian ng papa mo noon. Pero hindi mo naman ako napapansin. Ilang beses ako nagpatahi ng mga damit para sa opisina ko para sumiray lang sa'yo. Kaya nga kami nagkakilala ng papa mo noon eh. Namula ang mukha ni Barbara sa nalaman. Gusto na pala siya ng asawa niya noon pa. Kinikilig siya na hindi niya maintindihan. And now you're mine, and we're having a baby. Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko, wife. Napakasaya ko noong pinuntahan niyo ako ni Papa sa opisina para sabihin na payag ka ng pakasal sa akin. Sinabi ko noon sa sarili ko na mamahalin kita taalagaan. Sorry kung maarte ako noon na parang cold, pero deep inside of me, I want you to know na acting lang yun. Pero pagkatalikod mo, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Lalo na nung umamin ka na mahal mo na rin ako. Wow, akala ko totoong cold ka. Pero gusto ko ring sabihin sa'yo, Gov, na pinaibig kita noon through my cooking skills. Yun pala naman mahal mo na talaga ako. Nagkatawanan na lamang sila sa naging taguan nila ng feelings. Maganda naman ang naging resulta. Humigpit ang yakap ni Lucas sa kanya kaya tinugon na yon ng mas mahigpit pa. Sa wakas ay naging maayos na ang lahat. Nasagot na rin ang mga tanong sa isip ni Barbara na hindi niya mabigyan ng sagot. Hinaplos ni Lucas ang tiyan niya at hinalikan siya sa noo. Ilang saglit lang ay bigla nitong niluhod ang isang tuhod sa sahig. May inilabas itong kaheta sa bulsa at inilabas ang kumikinang nasingsing doon. Kaya napahawak si Barbara sa bibig sa labis na gulat. I love you, wife. Mahal na mahal kita. Kayo nang magiging anak natin. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Kaya Barbara Salcedo de Asis, will you marry me again? This time sa harap na ng Diyos at saksi ng lahat ng taga-Aurora. Madamdamin itong bigkas habang hindi inaalis ang titig sa kanya. Sunod-sunod na tumango si Barbara dahil puno na ng luha ang mga mata niya at hindi na nakapagsalita. Yes, magpapakasal ulit ako sa iyo, Lucas. Nagawa niyang sambitin sa kabila ng mga luha. Malaki ang ngiti ni Lucas habang niyayakap siya ulit ng mahigpit at pagkatapos ay isinuot ang singsing sa kanyang palasinsingan. Sobrang bagay niyon sa kamay niya, kasama ng isang singsing sa nauna nilang kasal. Matapos mag-propose ay kinausap naman nila ang parents ni Barbara para sa kasal nila sa simbahan. Suportado naman sila ng mga ito. Maging ang lolo ni Lucas ay tinawagan din ito para ipaalam ang kasal nila ni Barbara. Dumaan ng 2 buwan. Tunog lang ng kampana ng simbahan ng maririnig. Ngayon ang araw kung saan gaganapin ang napakalaking kasal ng taon sa Aurora. Governor Lucas de Asis and Barbara Salcedo nuptial. Habang mabagal na naglalakad si Barbara sa aisle ng simbahan, ay hindi niya mapigilang tumulo ang luha. Kasama niya ang kanyang magulang na alam niyang naiiyak din. Suot niya ang napakagandang trahe de boda na dinisenyuhan pa para sa tiyan niyang nagsimula ng bumilog. 5 buwan na yon pero ang sabi ng iba ay sexy pa rin daw siya kahit buntis. Hindi maalis ang titig ni Barbara sa unahan kung saan naghihintay si Lucas na nagpapahid din ng luha sa mga mata. This is it. This is the start of their new life. Hindi masasabi ni Barbara na nakamit na nila ang happy ending dahil alam niyang marami pa silang pagsubok na pagdadaanan. Pero pangako niyang hindi na sila ulit maghihiwalay pa ni Lucas. Sasamahan niya ang asawa kahit anong mangyari at magiging kasangga nito sa lahat ng bagay. At nang nasa harap na sila ng magkakasal at oras na para sabihin ang kanilang vows para sa isa't isa, ay hindi nila mapigilang maging emosyonal na mag-asawa. Barbara, my wife, una sa lahat,
Kahit ilang beses ko nang nasabi ay hindi ako magsasawang sabihin sa'yo. I love you. I pray that God would lead me to this choice, to you as my wife. I praise Him tonight as His will is being fulfilled. Through the pressures of the present and the uncertainties of the future, I promise you and Him my faithfulness, to stand beside you through all of life's experiences as we follow God. Poprotektahan kita at ang pamilya natin sa lahat ng panahon. Hindi ako mangangakong magiging perpektong tao para sa'yo. But I promise that I will do everything para hindi ka masaktan. Magiging responsible akong asawa sa'yo at magiging mabuting ama sa mga anak natin. Pakamamahalin at igagalang kita sa lahat ng panahon. At hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng pamilya natin. Ikaw at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Hinahid ni Barbara ang luhang sumungaw sa mga mata niya. Ngumiti siya sa asawa ng matamis. Lucas, alam kong hindi din ako magiging perpektong asawa sa'yo. Pero pangako na hindi ako mawawala sa tabi mo. I will choose you and promise to choose you as my husband every day we wake up. I will love you in word and deed. I will laugh with you, cry with you, scream with you, grow with you, and craft with you. To be your kin and your partner in all of life's adventure is all I could hope for in the world. Loving what I know of you and trusting what I don't yet know. I give you my hand. I give you my love. I give you myself, the good and the bad, and then yet to come. Magiging mabuting ina ako sa mga magiging anak pa natin. Ako'y magiging tahanan mo hanggat nabubuhay tayo. At ngayon, hindi lang ako magiging first lady ng Aurora, kundi magiging first and last lady na rin sa buhay mo. Mahal na mahal kita, Lucas. Matapos ang vows ay nagsalita muli ang pare. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You are no longer two but one. Humayo kayo at magpakarami. Anunsyo ni Father. Sumunod ang masigabong palakpakan sa loob ng simbahan. Masaya at nakangiting nakatunghay sa kanila ang mga magulang ni Barbara. Naroon din ang lolo ni Lucas na umuwi pa galing ng States para saksihan ang kasal ng apo nito. Ang mga malalapit na kaibigan at mga kasama ni Lucas sa serbisyo ay masaya ring dumalo sa kasal nila. 4 months later ay kasalukuyang pinapanganak ni Barbara ang panganay nila. Mula sa paglilabor at pag-ire ay kasama niya si Lucas. Halos nawawala na ang kulay sa mukha nito sa matinding pag-aalala sa misis. You can do it, wife. I'm always here. Saktan mo na ako. Murahin mo ako kapag sobrang sakit na. Natatarantang sabi nito sa kanya habang nasa loob sila ng delivery room. Kasama nila ang doktor at iba pang magpapaanak kay Barbara. Huminga si Barbara ng malalim at ginawa ang lahat upang ligtas na mailabas ang anak nila. Mahaba at walang kasing lakas na pag-iri ang ginawa niya nang sa wakas ay narinig na niya ang iyak ng sanggol. Parang nabunutan ng tinik ang puso niya nang masilayan ng anghel nila. Our baby is very beautiful just like you, my wife. Ani Lucas habang hawak ang sanggol na babae. Kalilipat lamang ni Barbara sa isang private room. Yes, but she has your eyes and nose, hubby. Maluhaluhang nakatingin si Barbara sa anak nila ni Lucas. Kahit pa nahirapan siya sa panganganak, ay sobrang worth it naman ang lahat ng sakit. We will make sure that mommy and daddy will protect you, sweetie. Mahal na mahal ka namin ng mommy mo. Kausap ni Lucas sa anak nila. Bumaling ito kay Barbara at ngumiti. I know you're tired, wife, but before you sleep, I want you to know how proud I am to you. Thank you for giving birth to our little angel. I love you, my wife. Thank you, hubby. Mahal din kita, kayo ni baby. Maluhaluhang sagot ni Barbara sa mister. Kontentong napangiti si Barbara habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. Mula sa araw na yon, ay alam niyang magiging makulay at walang kasing ligaya ang bahay nila. Dahil dumating na ang napaka-special na blessing sa buhay nilang mag-asawa. Walang iba, kundi ang anak nilang si Luciana. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.